mo lang pasalamatan siya. Meron mang sulit. Magandang umaga po muli sa ating mga kapatid sa Panginoon. Isang pinagpalang araw. Glory to God. Good morning po sa ating mga kapatid dyan na maagang nakaabang, maagang ika nga ay nagpaparangal sa Diyos. Hallelujah. Glory to Jesus. Welcome po sa programang Tinig sa Itaas. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. La 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 la. Sapat ang kanyang kabutihan sa hirap na nararanasan, pasakit sa kalooban, kayang-kaya niyang wakasan. Tumawag ka at manalangin, siya'y nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal, dahil siya ay tapat at banal. Tingig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Magandang umaga po Pilipinas. Sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo, let us welcome the Holy Spirit. Ating pong batiin ang ating Panginoon na isang masiglang umaga. Hallelujah! Araw po ng Huwebes ngayon at tayo pinagpapasalamat sa Panginoon sapagkat panibagong pag-asa na naman ang kanyang ibibigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Hallelujah, glory to God. Kumusta po kayo dyan mga kapatid? Let us welcome at sabihin natin, I am blessed, I am blessed. Magandang araw po at pagbati po sa ating mga kapatid sa Panginoon na matyagang sumusubaybay sa programang ito kay Brother Sam Soto na ating pong nakita mula sa San Francisco Llanera. Hallelujah. At kay Ate Annabel Desagon ng General Trias Cavite. Magandang araw po sa ating pong lahat dyan. Hallelujah sa mga taga-Burgos ng aagap kay Pastora Grace Librel. Hallelujah kay Ana Desi Caspilio. Maraming salamat kay Nanay Julieta Sapigaw, Nelly Sapigaw, Marites Diego, puro JP Caspilio na sa Las Piñas, kay Pastora Gina Lynn. Magandang umaga kay Pastor Abraham ng Santa Maria, Bulacan. At kay Brother Alan Castañas. Hallelujah, magandang umaga. Magkita tayo dyan bukas, Brother Alan. Okay, magandang umaga po sa lahat dyan. Hallelujah, purin po ang Panginoon kila Sister Jocelyn Sapigaw Baltazar. Ang mga taga-Burgos ay pinagpala sa salita ng Panginoon. Hallelujah, glory to God. Bless na bless ang araw na ito. Hallelujah. Let us welcome the Holy Spirit at ideklara po natin, I am blessed, I am blessed. Magandang umaga po dyan kila Sister Bernadette Ramos Penhison ng San Jose City, Nueva Ecija. At kay Sister Josephine Soto ng San Francisco Llanera, Nueva Ecija. Magandang umaga Pilipinas. Ang oras po natin, ilang minuto na lamang bago magganap na ika-6 ng umaga. Good morning. Isang pinagpalang araw po muli sa ating mga kapatid at tayo po silang saglali ay mananalangin at sabihin natin sa Diyos ang mga pasasalamat na ating pong natatanggap, ang bagong buhay na ating nagigising tayo ng malakas. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat dyan na pinagpapala ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Pagbati kay Pastor Abraham Flores ng Santa Maria, Bulacan. At kay Jerry Yuglera ng Santa Maria. Ano po? At ito po mga binabati po natin maging kay Juan de la Cruz at kay Sister Marisa Bumanglad. At pagbati rin po sa ating mga kapatid dyan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung po mga nanonood po sa atin sa Davao, marami pong salamat. At sa South Cotabato, hallelujah, glory to Jesus. Hallelujah, good morning na kay Sister Carmelita Magno ng Gaspar, San Jose City, Nueva Ecija. La 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 la.
Pinagpala ang araw na ito mga kapatid sa Panginoon. Ang daming blessing na dumating at magandang umaga kay Sister Gemalyn Nathan. Hallelujah, na nasa Makati City. Pasakit sa kalok. Glory to God, glory to God. Ating Telma Libril, pinagpalang ang umaga po sa ating lahat at sa mga kapatid pa po natin na natin pong nakikita po ngayon dito po sa ating monitor. Hallelujah, kay Brother Ruben. At kay Sister Grace Bucalon ng San Francisco Llanera. Kumusta po kayo dyan? Magandang umaga, pagbati po sa inyo pong lahat dyan. Kila Ann Ebuen ng Zambales, Santa Cruz, Zambales. At kay Brother Warner Alimurong ng Santa Cruz, Zambales. Good morning din kay Sister Roxanne Nunez. Magandang araw, pinagpala. Hallelujah, glory to Jesus. Glory to Jesus. Tinignan mula sa Diyos. Ibigay po natin ang pinakamataas na papuri sa Panginoon at pasasalamat sa araw na ito. Hallelujah, tayo po'y nagising na walang anumang sakit karamdaman, malayo sa lahat ng mga problema. Payaan po natin ang mga problemang yan ang mamumroblema po sa atin. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Hallelujah, glory to God. At siyempre pagbati din po kay Sister Sharon Divina Gracia ng Zamboanga City. Sister Viola Galerio ng South Cotabato, magandang araw po, pinagpala. Good morning Sister Mariana Nathan ng Barangay Tabulac, San Jose City. At good morning kay Sister Jessa Victoria. Hallelujah, kumusta ka na dyan? Ang agang nagising na ating kapatid. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. At maging kila Pastor Marilig de Guzman ng Barangay San Felipe, Llanera, Nueva Ecija. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Pasalamatan natin at palakpakan ng Panginoon. Tinignan mula sa Diyos. Good morning din kay Sister Lorna Beliao Lambong ng San Francisco, kay Pastor Amira Masiklat ng Concepcion Tarlac. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Hallelujah, we are blessed, we are blessed. Sa puso mo, Hallelujah. kailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinignan mula sa Diyos. Dahil sa tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, Hallelujah. Baka po wala po tayong program po bukas sapagkat nasa Kampo Karami po tayo bukas ng umaga. gabay. Tinignan mula sa Diyos. Pinagpapauna ko na po, wala po tayong program bukas. Sa Lunes na po tayo magkikita-kita mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah, glory to God. Tayo po'y mananalangin sa Panginoon. Hallelujah, isang magandang umaga po Panginoong Diyos na pinagpala mo. Salamat po Ama. Hallelujah, at kami ay ginising mo ng mga malakas, malayo sa anumang sakit karamdaman. Hallelujah, at kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga kalakasan pinagkakalog mo po sa amin, sa mga kagalingan ng aming pong mga katawan Panginoon. Hallelujah, sa mga pag-susolve ng aming mga problema, sa pagtitiwala po namin o Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat palagi niyo po kaming sinasamahan, palagi niyo po kaming iniingatan ng iyong banal na kapangyarihan at ng iyong banal na kamay Panginoon. Hallelujah, siyasatin mo nga po ang aming mga puso Panginoon. Patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng aming mga kasalanan. Hallelujah, na nagawa po namin laban sa iyo Panginoong Diyos. Hallelujah, at nililinis namin na Panginoon ang mga gawa ng Diablo sa pangalan ni Jesus. Sinasaway namin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus ang anumang kanyang mga masamang pagtatangka laban sa iyong mga anak. Hallelujah, walang kapangyarihan ang lahat ng gawa ng Diablo sa buhay namin. Mga sakit karamdaman sa pangalan ni Jesus ay sinasaway namin. Mga problema ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, at higit sa lahat Panginoon, anumang bagay o balakid na inyo pong nakikita sa aming mga buhay. Hallelujah, patawarin po ninyo kami, pakalinisin kami ng iyong banal na dugo o Diyos, at tanging ang pangalan mo ang siyang maitaas sa umagang ito. Ang tanging pangalan mo ang siyang maparangalan Panginoon Diyos. Itago niyo po ang inyong lingkod sa iyong likuran Panginoon, at ikaw lamang ang mahayag, ang mga salita mo ang maipangaral Panginoon. Hallelujah, at ang banal mo pangalan ang maparangalan sa lahat ng pagkakataon. Marami pong salamat o Diyos sa mga tatay nanay na gumising po ngayong umaga, magtatrabaho Panginoon, at higit sa lahat
ng aming bansa ay patuloy din po namin idinadalangin, itinataas sa iyo pong banal na kapangyarihan, dakilang Diyos na makapangyarihan. Marami pong salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala ko po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, ng aking mga kapatid na manunood, nakakapakinig sa mga oras na ito. Hallelujah! Glory to God. Pagpalain mo po sila, ingatan mo po sila, bigyan ng kalakasan. At higit sa lahat, Panginoon, magkaroon ng kapayapaan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa iyo ang karangalan. In the mighty name of Jesus. Hallelujah! Amen and Amen. Tumawag ka at manalangin, siya'y nakikinig sa atin. Tayo ay kanyang mahal, dahil siya ay tapat at Magandang araw po sa ating mula dyan, Kilis Carol Herrera. Muli, patuloy po tayong babati. Hallelujah. Anong mga Muñoz Nueva Ecija, kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribelos Bataan, kay Ate Jessica Ringdao, magandang umaga. Kay Kagawad Doc Susan Corpus ng San Jose City. Hallelujah. Ibigay po natin ang papuri sa Panginoon. Ibigay po natin ang pasasalamat sa umagang ito. Hayaan po natin maparangalan ang Diyos sa pamamagitan po ng ating mga labi. Hallelujah. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tinig sa itaas. Ayan, pinagpalang umaga mga kapatid. Tayo po ay magpapasimula at mukhang maaga tayong matatapos. Dahil siya'y tunay. Kumusta po Nanay Lea Ramos ng Barangay Burgos, Lupao? Grabe itong mga taga Burgos na ito, ibang klase. Hindi ako magtataka na isang araw ay pinagpapala ng Panginoon Diyos sa mga taong to. At nakipagsabayan yun yung mga taga San Jose City, taga Maribeles, taga Zamboanga, taga Cotabato. Magandang umaga po sa inyo pong lahat dyan at yung mga taga abroad na nasa ibang bansa. Hallelujah. Yung mga pong mga nanonood po sa atin sa ibang bansa, maraming pong salamat sa inyo. Huwag po kayo magsasawa. Ang Diyos po ay hindi napapagod na tayo ay pagpalain. Ang Diyos ay hindi napapagod na tayo ay ingatan. Ang Diyos ay hindi napapagod na tayo ay pangaralan, paalalahanan. Hallelujah. Malapit nang magbalik ang Panginoon. Sayaw natin sa gusto. Hallelujah. Good morning kay Sister Julie. Ay, Sister Julie Montes, hallelujah, ng Barangay Paramanggat, kay Pastor Elizabeth Zapatero, magandang araw po sa inyong lahat yan. Pinagpala ang araw na ito. Hallelujah, medyo matindi po at talagang mapanibagong umaga na naman nag-aalab na salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Tinig na mula sa iyo. Ay, good morning, Pastor Noel Marcos ng Bicol, Albay. Good morning, Pastor. Kumusta po kayo mga taga Bicol? Ayan, from Legazpi City. Okay, tayo po ay magpapasimula na po ng pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos at ito po ang isa po sa ika nga po ay madalas po natin at pinagtutunan po natin ng pansin. Ako po ay nakapokus lagi sa Word of God at ito po yung dapat po nating matutunan kasi ito po ang magbibigay po ng solusyon sa lahat ng ating problema. Ang salita ng Diyos lamang mga kapatid sa Panginoon ang siya pong magiging gabay lamang natin, tanglaw lang buhay at hindi po ito yung magpagkakaila at hindi po ako magsasawang sabihin po sa inyo araw-araw na tanging ang salita lamang ng Diyos ang ating kailangan. Man shall not live by bread alone. Tandaan po natin ito. Hindi po sa tinapay lamang basta-basta mabubuhay ang tao kundi sa salita po ng Panginoon Diyos. Hindi po tayo makakarating sa langit kung wala pong salita ng Diyos. Hindi masosolve ang problema kung walang salita ng Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng ganap na kagalingan kung hindi po natin pangahawakan ang salita ng Panginoon Diyos at hindi tayo makakasumpong ng kapayapaan kung wala rin po ang salita ng Panginoon Diyos. At hindi rin po tayo makakaharap sa Diyos kung wala po ang salita ng Diyos. Ito po yung nabanggit po natin noong isang araw sa aklat po ng Juan chapter 12 verse 48. Ano po yung salitang ito na ipinangaral na ating narinig ang siya ring gagamitin sa atin ng Panginoon Diyos sa araw ng paghuhukom. Hallelujah! Kaya po bless na bless po tayong lahat dyan. Isa pong pabulo pagbati kay Kagawad Jaclican ng Sangguniang Bayan ng Lupao, Nueva Ecija. Magandang umaga po, sir. Ang hallelujah, ang ating retired colonel ng Philippine Army na ngayon po ay isang napumbutihin at magiting na kagawad ng Sangguniang Bayan ng Lupao, Nueva Ecija.
Okay, pagpatuloy po natin ang ating pong pag-uusap, binati ko lamang po itong ating pong kaibigan na talagang very supportive, isa pong Kristiyano at very supportive po sa mga gawain, lalo na po sa pastoral movement ng Lupao, Nueva Ecija. So maraming salamat, sir, at pagpalain po kayo ng Diyos at ang inyong buong pamilya at samahan kayo ng Panginoon sa inyong pong pagtatrabaho bilang lingkod bayan. Salamat po. Okay, tutuloy po natin na sinasabi ko po sa inyo, tayo po ay nakapokus sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Napaka-importante po ito natin pinag-uusapan sapagkat marami po ang nagbabaliwala, marami ang hindi nagbibigay ng pansin. Ulit-ulit po natin itong sinasabi at hindi ko po ito pagsasawan at hindi ko po ito kapapaguran dahil ang kagalakan ng Panginoon Diyos ay atin pong kalakasan. Siya po ang nagtutulak sa atin upang ipagpatuloy po ang ganitong klase ng gawain at nagbibigay ng inspirasyon araw-araw. Hallelujah. At maraming pong salamat sa mga salita ng Diyos na siya po nagbibigay po ng patnubay po sa atin sa ating mga buhay. Ito po yung pagkain ng ating kaluluwa na nagpapalakas sa ating espiritu ang salita ng Diyos. At ito po sa pag-uusapan po natin sa ating pong pagtatapos sa linggo ito dahil bukas po wala po tayong program, mga kapatid. Pinapaalam po na po sa inyo, wala po tayong program po bukas. 3 araw po tayong mawawala sa ere, Friday, Saturday, and Sunday dahil meron po tayong gawain sa Kampo Krame po bukas ng umaga. So kailangan ko na pong lumuwas, hallelujah, upang dumalo po doon sa isang importanteng event po ng Community Force for Good, for Common Good, na isa pong non-government organization na nakasuporta po sa programa po ng Philippine National Police. So maraming salamat po sa ating po mga kapulisan na nagtitiwala po sa kakayanan ng CFGI. At maraming salamat din po siyempre, of course, sa Diyos at kay Bishop Jerry De Los Reyes na siya pong ating pong namumuno dito po sa samahan na ito na nagbibigay ng serbisyo. Hindi lamang po para sa ating mga kapulisan, sa mga militar, kundi para din po sa Diyos at sa komunidad. Marami pong salamat kay Bishop Jerry De Los Reyes. Palapakan po natin ng Diyos sa kanyang buhay. Okay, pag-uusapan na po natin ang salita po ng Panginoon. Ano po ba yung mga consequences o mga, pag sinabing consequences, kabayaran, parang sa madaling sabi, karma. Karma daw. O di, bibigyan po natin ng medyo pinagaan na salita. Consequences of rejecting God's word. Ano ba ang mangyayari sa atin sa pagbabaliwala po natin sa salita ng Panginoon? Marami kahit believer, kahit believer, o mga nakakilala na po sa Panginoon. Ito po ay isang common problem na atin pong napagmamasdan, atin pong nakikita at atin pong na-encounter sa araw-araw po ng buhay. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Alam niyo po bakit po ako pipikit-pikit? 2:00 pa lamang po, ginising na po ako ng Panginoon Diyos at nanalangin, nagtiwala po sa Panginoon. Gabi na po tayo nakatulog after church service po kagabi ng Wednesday. Hallelujah, dahil ako po nandito sa office habang nandun po nag-aaral po na ating pong ituturo po ngayon. Glory to God. At kanina po ang aga po nating nagising 2:00 pa lang. Hindi na yata kailangan yung alarm clock. Naging body clock ko na yung gumising ng 2:00 o 3:00 po ng umaga. But salamat po sa Panginoon sa kalakasang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Okay, mga consequences. Okay, magsimula po tayong magbasa sa aklat po ng Roma, chapter 11, verse 28. Dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. At kayong mga hintil ang nakinabang, ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya alang-alang sa mga ninuno. Purihin po ang Panginoon. Dito pa lang po sa pambungad po na salita ng Panginoon Diyos natin pong pag-uusapan, medyo po ay kung papapansin po natin, dahil po sa pagtanggi ng mga Israelita sa magandang balita at sila'y naging kaaway ng Diyos. Alalahanin po natin kapag binalikan po natin ang kasaysayan, mga kapatid sa Panginoon, ang salita ng Diyos na nung tinawag ng Panginoon si Abraham, nagsimula po kasi ito kay Abraham, upang i-restore ang pangako ng Panginoon at gumamit ang Diyos ng mga tao para muling mapanumbalik ang mga tao sa piling ng Panginoon Diyos. Marami pong kasaysayan na mag-uugnay-ugnay po. At makikita po natin dito na special ang bansang Israel o ang mamamayang mga Israelita, isa pong special na tao. Sinabi po ito, royal priesthood, a peculiar people, a holy, a chosen nation, a holy nation. Pinili po ito ng Panginoon Diyos sa pasimula pa, bago pa nilalang ang daigdig, nakaplano, nakatakda. Pero ang sasakit na katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, tinanggihan nila
yung magandang balita at sila'y naging kaaway ng Diyos. Ano pong kaugnayan nito sa ating buhay sa kasalukuyang panahon? Kung sasabihin po ninyo sa akin, Pastor, libu-libong taon na 3,000 taon na po ang lumipas, ang mga salitang ito ay ginamit po ng Panginoon Diyos sa bansang Israel o sa mga mamamayang Israelita. Ito po ay wala pong pinagkaiba. Minsan ko pang uulitin po sa inyo, ang salita ng Diyos ay hindi po nagbabago. Ang salita ng Diyos ay hindi kukupas. Maaring tayo tumanda pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Mamamatay tayo sa mundong ito pero ang salita ng Diyos ay mananatili. Maglalaho ang langit at lupa pero ang salita ng Diyos ay patuloy na mananatili. Pero ang realidad at masakit na katotohanan, mga kapatid sa Panginoon, ay yung pong pagbabaliwala. Kaya nga po palagi po tayong nakapokus sa salita po ng Diyos. Gusto nating gumanda ang buhay. Ang problema po natin ay yung pong pagtalikod po natin sa salita ng Panginoon. Yung pong pagbabaliwala sa salita ng Panginoon. At sa katotohanan at masakit na realidad, bakit marami kahit Kristiyano na, kahit mananampalataya na, ay nawawalan ng panahon o sigla sa pagbabasa ng salita ng Panginoon Diyos. Minsan gustuhin ko mang pong manisi. Hindi naman ako pwedeng manisi dahil wala naman pong taong perpekto. Baka minsan makitaan din po tayo ng pagkakamali. Mga kapatid, ang problema kasi kahit mga lingkod ng Panginoon, kapag nangangaral, kapag nagtuturo, hindi po Bible ang ginagamit. Paano pong matututo ang mga tao kung hindi Biblia ang gagamitin po natin at kadalasan po ito pang ipinapakita sa kongregasyon, yung mga gadget po, ito po'y masakit na katotohanan, pero ito po'y makapagtuturo po ng tamang daan, tamang kaisipan. Huwag po nating linlangin ang mga tao sa pagtuturo po natin. Huwag po nating dayain sapagkat hindi po natin matatakasan ang salita po ng Panginoon Diyos. Uulitin ko ulit. Para po sa ikalilinaw ng lahat, sa aklat ng Juan chapter 12 verse 48, binanggit po natin to kahapon. Yung nagtatakwil sa salita ng Panginoon, pagharap natin sa araw ng paghuhukom, salita po uli ng Diyos ang gagamitin, hindi po cellphone ang gagamitin ng Diyos paghatol po sa atin, kundi yung kanyang mga banal na salita. Ang sabi dito, ang bansang Israel ay hindi po nagkaroon ng kapakinabangan. Napansin po natin sa kasaysayan, ang daming nalipol na mga mamamayang Israelita dahil sa pagtalikod sa salita ng Diyos. At ang sabi po dito sa aklat ng Roma, tayong mga hintil o kayong mga hintil ang nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinirang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya. Hindi naman sila nakakalimutan ng Diyos noon hanggang ngayon at magpakailanman, hanggang ang tawag doon, hanggat ang mundo ay mundo. Hindi makakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako. Talagang magliligtas pa rin siya mula sa lipi ni Israel. At mapalad po tayo mga hintil, na hindi napili. Pero dahil naniniwala tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nasasama tayo doon o napapasama tayo doon at naibubukod tangi tayo ng Panginoon Diyos dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Subalit ito po ang masakit na realidad kapag makinig po tayong lahat. Kapag tinanggihan po natin ang salita ng Diyos, ito po'y malinaw na talata ang sinasabi ng Biblia. Ito po ang ating pakikinggan. Huwag po nating pakikinggan ang sinasabi ng ibang tao. Huwag po nating pakikinggan ang anumang opinyon. Ang pakinggan po natin ay yung ng mga salita na nakasulat sa banal na kasulatan na nagsasabi na kapag tinanggihan, wala po tayo, ang nag-uusap po ay tayo. O saan mang panig ng mundo na may mga Pilipinong nakakarinig po nitong aral na ito. Kapag tinanggihan, wag na po natin banggitin yung mga salita. Address na po natin to, wag ng Israelita. Hindi naman tayo mga Israelita, tayo yung mga hintil. Pero po ito i-apply po natin ang salita ng Diyos kapag binasa, ito po ay nagkakaroon ng personal application. Nakalagay po dito, dahil tinanggihan ng mga Israelita ang magandang balita, ang Biblia, kaya nga po nakalagay sa top cover ng Bible, magandang balita, ang Biblia. Pero tanong, ito ba sa panahon natin ngayon ay patuloy na tinatangkilik o tinatanggihan ng karamihan, mga kapatid? Ito ba sa ating kasalukuyang panahon ay talagang minamahal pa natin at binibigyan ng pansin ang mga salitang ito? O binabaliwala na po natin, mga kapatid? Nakakalungkot na realidad. Paanong susunod ang karamihan sa panahon ngayon? Masyadong nadala tayo ng modernisasyon.
nakalimutan natin yung tamang debosyon. Kaya naman paglipas ng panahon, puro konsumisyon, mga kapatid. Hallelujah! Ang pagtanggi sa salita ng Panginoon Diyos, magkukwento po ulit ako. Sa dami po ng pinagdaanan po natin. Maaga po akong nakakilala. Way back 1983. Pero dahil tumanggi po ako sa paglipas ng panahon, dahil dala ng kabataan, ulitin ko lang po yung konting short testimony. Dahil dala ng kabataan, iniwan ko po ang salita ng Panginoon Diyos. Dito na. To be honest, dito na nagsimula ang kalbaryo ng aking buhay. Nagsimula ang madilim na pamumuhay dahil sa pagtalikod sa salita ng Panginoon Diyos at kahit anong gawin kong kayod, pananatili pa rin akong naghihirap at puro problema ang dumating hanggang sa tayo ay itinakwil ng sariling pamilya. Bakit? Ito po'y sinasabi ng Panginoon, tinanggihan mo ang sa mabuting balita. Ano po ang sabi ng Bible? Itinuturing tayong kaaway ng Diyos kapag ang kanyang salita ay tinatanggihan ng mga taong nakakarinig po nito. Marami po kasi sa atin sa panahon ngayon. Iyan po ang nangyayari, tinatanggihan, inaaya mong dumalo sa mga gawain, tinatanggihan, ayain mo sa Bible study, tinatanggihan, ayain mong dumalo sa prayer meeting, tinatanggihan, ayain mong sumamba, tinatanggihan. Ano ang turing ng Biblia? Maliwanag ang sinasabi ng Bible, salita ng Diyos, nagiging kaaway ng Diyos yung mga tumatanggi sa kanyang salita. At salamat sa Panginoon doon sa mga nakakarinig. Kaya nga binanggit dito, kayong mga hintil kasi nung hindi na nakikinig ang bayang hinirang, dinala ito sa labas sa pamamagitan ni Apostol Pablo at ipinangaral sa buong mundo at nakarating po sa ating kapanahunan. At tayo po ngayon ay nakikinabang at maraming mga hintil dahil naniwala sa salita ng Panginoon Diyos, marami po sa ating mga hintil ngayon ang nakikinabang ng grasya o biyaya ng Panginoong Diyos. Hallelujah! At dahil dito nakasusumpong tayo ng dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos na ating pong tinanggap, nagkaroon ngayon ng direksyon ang ating buhay. Tayo po ngayon ang isa sa nakikinabang nang naipangaral sa atin, tayong mga hintilang salita ng Diyos, marami po ngayon ang nakikinabang ng masaganang biyaya ng Panginoon nang dahil sa ating pagsunod at pakikinig, hindi lang basta nakinig, kundi doon sa mga sumusunod, maraming nakakarinig pero hindi sumusunod. Maraming nakagpupunta sa church pero hindi sumusunod. Kaya dapat po, mga kapatid, kung ayaw nating maging kaaway ng Diyos sapagkat ito ang turing ng Biblia sa mga taong tumatanggi. Kaya wag po tayong masasaktan kung tayo'y nag-iimbita, tinatanggihan tayo, mga kapatid. Hindi tayo ang tinatanggihan ng mga taong dinadala natin sa bahay panambahan. Hindi tayo ang tinatanggihan ng mga taong ito kapag inaaya natin sila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang tinatanggihan nila mismo ay ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 21 verse 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo na ang kariyan ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Ano sinasabi ng aklat ng Mateo? Maliwanag po ito. Sinasabi ko sa inyo na ang kariyan ng Diyos ay kukunin. Kanino kukunin? Aalisin doon sa mga nakarinig na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos at ibibigay doon sa mga taong masunurin. Hallelujah! Doon sa mga taong gumagawa ng kalooban ng Diyos, doon ipagkakaloob ang kaharian ng Diyos. Marami pong nangangarap na yung mga sumisimba, na paupo-upo lang sa iglesia pag araw ng pananambahan. Huwag po kayong magagalit o mapipikon po sa atin. Marami na po ang
Hallelujah. Alam niyo ho ba, mula po nung nagturo ako ng banal na dugo ni Kristo, 20 po ang umalis sa panonood sa ating programa. Sabi ko, pambihira, napag-usapan lang yung tungkol sa banal na dugo, nagsilayas. Alam niyo yung takot sa banal na dugo ni Kristo? Alam niyo kung sino yung takot sa banal na dugo ni Kristo? Kayo na po ang humusga, mga kapatid. Nabanggit lang, 2 beses tayo nagturo ng tungkol sa banal na dugo, kung ano ang kapangyarihan sa banal na dugo ni Kristo. Nako, nagsilayas. Isang katotohanan, kasi kapag isa lang ito sa kinatatakutan kasi ng dyablo, hindi ko sinasabing sila ay dyablo, mga kapatid. Ang sinasabi ko, mga kapatid, nung itinuro po natin yung banal na dugo ni Kristo, hallelujah, ay bigla pong ilan po yung nawalang nanonood. At nilayasan na po tayo. But anyway, ito lang sinasabi ko, ang tumatanggi sa salita ng Diyos, nagiging kaaway ng Diyos. At sinasabi pa rito sa aklat ng Mateo chapter 21 verse 43. Sinasabi ko sa inyo, ng kaharian ng Diyos ay kukunin kanino doon sa mga taong ayaw nang makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah. At ibibigay ito doon sa mga taong masunurin, kaya mapalad ka, kapatid. Mapalad ang sino man sa atin kapag tayo ay nakasusunod sa salita at aral ng Panginoong Diyos. Hallelujah. At nagsalita po si Apostol Pablo sa mga apostol, sa aklat ng Gawa, chapter 13, verse 46. Sa inyo muna sana dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Ngunit, dahil itinakwil ninyo ito, hinahatulan ninyo ang inyong sarili na kayo hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't sa mga hintil na lamang kami pupunta. Hallelujah! Isipin nyo, first choice ng Lord ang mga Israelita. First choice po ito ng Panginoon sa mga taong nilikha niya na gusto niyang maunang maibalik sa kanyang piling, binigyan ng prioridad, pero binaliwala. Ano sabi dito? Kapag itinatakwil ninyo ito, sino yung tinatakwil? Yung mga ipinapahayag ng salita ng Diyos. Nako, hallelujah. Ito sabi ng Biblia, maliwanag po ito sa aklat ng Gawa, kapitulo 13, ang talata po ay 46, nakalagay po dito, hinahatulan ninyo ang inyong mga sarili. Yung mga taong nagtatakwil, yung mga taong hindi nakikinig ng aral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ito po yung turing po ng Biblia. Hinahatulan na ninyo. Ibig sabihin, kung ano man yung kamalasan na nangyayari sa iyo ay bunga ng pagtalikod sa salita ng Diyos. Kung ano man ang mga problema dumarating, bunga ng pagtalikod sa salita ng Diyos. Hallelujah. Kaya wag po tayong sisisihin natin ng ibang tao o sisisihin ng Diyos. Maniwala po kayo, mga kapatid, ito po ay bunga ng hindi pakikinig ng mabuting balita. Kaya kung dumadapo man ang sakit karamdaman sa buhay po natin, kung minsan sa hindi inaasahang pagkakataon ay bunga ng pagbabaliwala sa salita ng Panginoon Diyos. Baka sabihin niyo, Pastor, hindi ka ba nagkakasakit? Nagkakasakit. Yung ba'y bunga ng tawag doon, ng hindi pakikinig ng salita ng Diyos? Ano sa palagay ninyo, mga kapatid? Sa Biblia, kapag pinag-aralan po natin mabuti, may nagtanong sa Panginoong Hesus, paano po itong bulag? Ito po ay bunga ng kasalanan? Sabi ng Panginoong Hesus Kristo, hindi. Ang sagot ng Panginoong Hesus Kristo upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. So, balit, datapwat sa mga tao pong nakarinig ng salita ng Panginoon Diyos, ito po ay isang nakakatakot na senaryo sa katotohanan lang kung ito po ay pagpapalalimin po natin ang pagkakaunawa po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon Diyos. Una, binanggit po dito, yung tumatanggi sa mabuting balita o magandang balita, nagiging kaaway ng Panginoon Diyos. Pangalawa, anong gagawin sa pagtanggi mo sa salita ng Panginoon Diyos, sa mga nangangaral ng salita ng Diyos na binabaliwala mo ang salita ng Diyos? Anong sabi? Kukunin sa iyo ang kaharian. Hallelujah. Abay, meron tinatawag na pagbawi. Yung kaharian ay nihahandog ng Panginoon.
iniaalok ng Panginoon sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos sa kalangitan nag-aalok ng kaharian sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, na mababasama tayo doon sa kaharian ng Panginoon na inihanda niya ayon sa John chapter 14 verse 2. At pangatlo, ang sabi doon, itatakwil tayo kapag itinakwil natin ang salita ng Diyos. Ulitin ko, kapag itinakwil natin ang salita ng Diyos o binaliwala, hinahatulan ninyo ang inyong mga sarili. Naku, nangyari po ito sa akin, mga kapatid ko. Hallelujah. Nung tumalikod po tayo sa Panginoon Diyos, naku, grabe ang inabot po nating kamalasan. Hallelujah. Nung tumalikod po tayo, ano ba tamang term doon? Nagkamalas-malas o ganyan na lang, nagkaletse-letse yung buhay po natin. Bakit? Sa pagtalikod po natin sa salita ng Panginoon Diyos, marami pong pangit na bagay na pwedeng mangyari sa atin. Kaya dapat po tayong gumising, mga kapatid. Huwag po nating hayaan na mangyari po ito. Hallelujah! Sa ating pong buhay, itong tatlong bagay, mga consequences na po pwedeng mangyari because we are rejecting the Word of God. Kaya ito po'y lagi nating itinuturo. Hallelujah! Na panghawakan po natin palagi ang salita ng Panginoon Diyos. But sad reality, ay nako. Sabi nga po nung ating advisor, lagi mong binabanatan yung gumagamit ng cellphone doon sa bahay panambahan. Anong mong gusto nyong gawin ko? Paano matututong magbasa ng Bible yung mga tao? Kung hindi Bible ang gagamitin natin at ipapakita natin halimbawa. Kaya nga ang isang iglesia, kapag ang pastor nagtuturo, cellphone ang gamit, lahat ng miyembro, cellphone din ang gamit. Ang tanong, lahat ba talaga ay nakikinig at nagbabasa ng Bible na sinasabi nilang nasa cellphone po yung Bible ko? Nako! Ang dami ko na pong nakita. Ito nakarating kami sa Tagaytay. Ilang buwan na po ang nakakalipas. Dumalo po kami na isang konsyerto at gawain ng Panginoon. At habang may nangangaral, ito ho ang masakit na realidad. May nangangaral ng mabuting balita. Ako po ay nasa bandang tagiliran dahil dala ko po yung anak ko at natutulog. At habang siyempre nakikinig po tayo, nasa tabi po natin yung Biblia at nandun din po yung anak ko habang natutulog at sinusubaybayan ang sinasabi ng mangangaral. Subalit may mata po tayong nakakakita. Ang masakit na realidad, pagtingin ko sa parting kaliwa hanggang sa ulihan, doon po nakaupo mga bishop, doon po nakaupo mga reverend, doon po nakaupo yung mga pastor at pati yung organizer. Maniwala po kayo, cellphone, akala nyo ba nagbabasa ng Bible? Nung lumapit po ako at umikot, Facebook at Messenger ang binubuksan. Masakit po itong sinasabi natin. Sabi naman, baka mamaya binabanatan mo na naman. Hindi po Salita po ng Diyos ang ipinaglalaban po natin. Salita ng Diyos ang tinatayuan po natin. Salita po ng Diyos ang ipinopromote po natin. Hindi po brand ng cellphone. Ang ipinopromote po natin ay Biblia, mga kapatid sa Panginoon. Na dapat natin pagtuunan ng pansin, hindi pa ba tayo nakakaramdam ng senaryo, ng mga propesiya, ng mga banal na kasulatan, na tayo ay nasa mga huling kapanahonan? Ang dami nang nagsasabi, nasa mga huling panahon na tayo. Pero bakit yung mga tao pagdating sa Bible walang panahon? Bakit yung mga tao kapag tinuturuan magbasa ng Bible, alam nyo ba yung iba may dalang ang Bible, pag linggo lang dinadala, minsan iniiwan pa o kaya naman magbubukas ng Bible, nasa simbahan yung Bible, pagdating sa simbahan sakalang bubuksan ng Bible. Paano tayo mapapabuti? Ito po'y mabigat na kahatulan mula sa salita ng Panginoon. Hindi po ako. Huwag nyo pong sasabihin ako'y mabigat magsalita. Binibigyang buhay natin yung talata. Pakinggan po uli natin. Dahil tinanggihan ng mga Israelita, ay sino po ba yung kinakausap? Israelita ba? Ikaw o ako? Tayo po ang kinakausap. Dahil tinanggihan, o banggitin mo na lang yung mga pangalan mo, dahil tinanggihan ng mga o kung sino ka man, ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos. Ako ho ba nagsasabi? Biblia po ang nagsasabi, mga kapatid. Hindi po natin masisisi. Choice nila. Kung ayaw nilang makinig, ano hatol? Kaaway sila ng Diyos. Kaya wag silang magpipretend ang Diyos kakampi natin.
ang Diyos ay kasama natin. Hindi ho pwede yun. Kung sino lang yung nakikinig. Kasi sabi ng Bible in the book of Matthew, binabawi ang kaharian ng Diyos sa mga taong ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Binabawi ng Panginoon lahat ng privilege, lahat ng rights, lahat ng daan mo patungo sa langit, wala na. Babawiin ito dahil saan? Dahil sa pagtanggi, dahil sa hindi pagsunod, dahil sa pagsuway natin sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ng Mateo? Ibibigay sa taong masunurin bibigay sa taong masunurin dahil sa kalooban ng Diyos. Doon ni pagkakaloob ng Diyos ang kanyang kaharian. Ang ganda-gandang pribileyo, sabi dito ng Acts, sa inyo sana dapat ang problema, halimbawa, dito po sa mga malalapit po sa mga bari panambahan, tingnan po ninyo at pagmasdan. Kung saan nakatayo ang church, karamihan ng kapitbahay ayaw pong dumalo. Bakit? Hindi ko po malaman dahilan kasi una, ayaw nare-review. Pero ito po, dapat nga sa kanila unang ipahayag ang salita ng Panginoon Diyos. Pero itinatanggi. Kaya kadalasan po yung mga dumadalo mula pa sa malayong ibayo. Kaya sila yung pinagpapala, yung mga galing sa malalayo. Baka po hindi kayo maniwala. Dito po sa aming lugar, meron po ako nanggagaling ng Palayan. Meron po ako nanggagaling ng Muñoz. Meron pa pong nanggagaling ng bayan ng San Jose City. Meron pa pong nanggagaling ng Llanera. Hindi ako magtataka kung sila mismo ay pagpalain ng Diyos. Hindi rin ako magtataka kung ibigay sa kanila ang kaharian ng Diyos. Hindi ako magtataka kung sila'y payamanin ng Diyos. Hindi rin ako magtataka kung paganda ng paganda ang buhay ng mga taong sa malayo pa nanggagaling para makinig ng salita ng Diyos. Sila yung naniniwala, sila yung tumanggap. Katulad ng sinabi dito ni Apostol Pablo, na dapat ay sa inyo, pero hindi dahil ayaw nyo makinig, dinala sa mga hintil, kaya ang mga hintil ang nakinabang. Ang ibig sabihin ng mga taga-hintil na sinasabi ng Bible, ito yung mga galing pa sa malalayong lugar, pero naniniwala at sumasampalataya sa salita ng Diyos. Masakit na katotohanan nito. Minsan pa nga yung kasambahay mo, siya pa ang kaaway mo. Pero salamat po sa Panginoon Diyos at natutuwa po ako. Ako'y kilala ng mga kamag-anak ko. Salamat po sa Panginoon Diyos kapag kami nagkikita-kita. Sa kapurihan po ng Panginoon na aking ibinabalita sa inyo, natutuwa na po sila, hindi katulad nung araw, mga kapatid. Kaya minsan kung sino pa yung nasa malayo, yun ang pinagpapala. Kaya yung mga binabanggit kong lugar dito na malayo po sa lugar ng iglesia at sino man mga pastor po ang naririto, mga kapwa ko manggagawa, humanda po kayo sapagkat yung mga taong nakikinig na galing sa malayo, yun ang pagpapalain ng Diyos. Yung mga nasa malalapit na ayaw makinig ng salita ng Diyos, humanda po sila. 3 bagay po ang binabanggit ko dito. Nagiging kaaway sila ng Diyos, binabawi ng Diyos ang kaharian dapat ay para sa kanila. Pag sinabing kaharian, pag pinag-usapan kaharian ng Diyos, lahat ng meron sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos. Lahat ng pagpapalang meron sa Diyos, ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya kung ikaw man ay may karamdaman, ikaw ay mayroong kagalingan dahil protektado ka sa salita ng Diyos. Hallelujah! At kung ikaw ay nakikinig at sumusunod mula yung mga nasa malalayo na naniniwala, lalo na po dito sa programa ito, ako po'y nabibless doon sa mga malalayo, nasa ibang bansa, nakikinig ng aral ng Diyos, magsipaghanda po kayo sapagkat may gagawin ang Diyos sa inyong mga buhay. Hallelujah! Yung pong nasa malalayo, yung mga nasa Tarlac, yung mga nasa ibang bansa, yung nasa Zambales, may bumati po kanina from Isabela, nanonood po ngayon, pagpalain ka ng Diyos. Ang salita'y ipinapangaral pero minsan mas naniniwala pa yung galing sa malayo. Kung sino pa yung nasa malalapit, sila pa yung mga tamad para makinig ng salita ng Diyos. Nakakalungkot pong katotohanan ito mga kapatid. Bato-bato sa langit ang tinamaan ay tinatamaan talaga mga kapatid ko.
Nakakapangilabot. Nagiging kaaway ng Diyos. Mahirap maging kaaway ang Diyos. Kahit pa sinasabi natin ang Diyos ay pag-ibig, totoo po yun. Pero minamahal ng Diyos yung nagmamahal sa Kanya. Yung nagtatakwil sa Diyos, itinatakwil niya. Yung tumatanggi sa salita ng Diyos, nagiging kaaway niya. Maliwanag ang Roma chapter 11 verse 28. Kayo ang magbasa kung mali ang sinasabi ko. Narito ang tumatanggi sa magandang balita ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya nga saludo ko sa mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos. Maniwala po kayo, kakampi nyo ang Diyos. At doon sa mga ayaw makinig, binabawi ng Diyos ang kanyang kaharian. Aklat po ito ng Mateo na binabasa ko at yung aklat po ng Acts kung saan nagpasimula ang grace period o New Testament. Ang dahil sa lay itinakwil ninyo, sino bang tinatakwil dito na binanggit na Apostol Pablo? Yung salitang ipinapangaral, kapag itinakwil ng mga nakikinig, ay hinahatulan ninyo ang inyong mga sarili. Kaya kung ano man ang kahatulan o nangyayari, hindi ibang tao ang humatol, hindi Diyos ang humatol, kundi ikaw mismo ang humatol ayon sa sinasabi ng Biblia. Dahil sa pagtanggi mo sa salita ng Diyos, hinahatulan mo ang iyong sarili. Kaya sabi ng Apostol Pablo, ayaw niyong makinig, lilipat kami ng lugar. Ang sabi ng Apostol Pablo dito sa talatang Acts chapter 13 verse 46. Acts 13 verse 46, ang sabi ni Apostol Pablo, pupunta kami sa mga hintil, ayaw niyong makinig, doon kami pupunta sa nakikinig. Hallelujah! Hallelujah! Ano pa isa pang nakakatakot na senaryo nito? Ito po ay panahon ng grace period. Ang Book of Acts ay nagpasimula ang New Testament. Ano po sabi dito? Sa Book of Acts chapter 18 verse 6. Nang siya ay sinalungat at laitin ng mga ito, ipinagpag niya ang mga alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. At sinabi niya, si Apostol Pablo nagsabi, sabi niya dito, sinabi niya, kasalanan na ninyo kung kayo ay mapahamak. Hindi ko na sagutin iyon. Mula ngayon, sa mga hintil na ako mangangaral. Ay sa loob ng iglesia, pag ito po ay ini-apply natin, yung ayaw makinig, bahala kayo sa buhay nyo. Kung kayo'y maghirap, bahala kayo sa buhay nyo. Kung kayo'y mamatay, bahala na rin kayo sa buhay nyo. Ayaw makinig eh. Gusto bubulahin pa. Yung iba kasi gusto nagbubulahan sa loob ng iglesia. Doon sila sama ng sama sa mga bolero. Kaya pare-parehas na silang bolero. Ay nako mga kapatid ko. Pagka matatapang yung pangangaral, nilalayasan ng iba. Ano magagawa po natin? Ano gusto nyo? Mag-utuan tayo dito ha mga kapatid ko sa Panginoon. Yung gustong makarating ng langit, magsabi lang ng praise the Lord. O ulitin ko, praise the Lord po ang isasagot dyan sa comment section na lahat ng gustong makarating sa langit, magsabi po ng praise the Lord. O yung mga magko-comment po, I challenge nyo po ngayon. Okay, lahat po ng gustong pumasok sa langit, magsabi ng praise the Lord. Yung ayaw bawian ng Panginoon, magsabi lang ng praise the Lord. Tayo pong lahat ay dapat makinig ng salita ng Diyos na buhay. Ito ha, meron po ako sinulat po kagabi. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Hallelujah! O lahat ng masunurin sa salita ng Diyos, praise the Lord lang ang susulat ha. Praise the Lord muna. Hallelujah! Glory to Jesus! Ito na. Ano sabi dito? Those who reject or neglect Christ will be in hell. Naku po. Meron pa ako sinulat dito kagabi. Wala daw pupunta sa impyerno because he live an immoral life. Sandali lang ha, dahan-dahan, baka mamaya magsalita, mag-comment agad kayo. Ito po nakalagay. No man will go to hell because he live an immoral life. Ayan, nako, medyo binibitin ko pa eh. Sapagkat si Kristo mismo ay magpapatawad
doon sa mga taong nagsisisi. At handang tanggapin ito ni Kristo dahil nagsisisi ang tao. Yung taong pupunta sa impyerno ay dahil hindi siya nagsisi. Una, hindi nagsisi. Pangalawa, nireject niya ang salita ng Diyos. Pangatlo, nireject niya yung plano ng Diyos ng kaligtasan, mga kapatid. Ulitin ko, dandan, nabubulol po tayo. Ayan, ang sabi dito, yung mga taong namuhay ng immoral, pero nagsisi ay tinatanggap ni Kristo. Amen po ba? Okay. So pangalawa, itong isa, yung mga tao daw mapupunta sa impyerno ay yung mga taong ayaw magsisi, yung ayaw tumanggap sa mga salita ng Diyos o yung mga nagre-reject. Yung mga aayaw tumanggap sa plano ng Diyos patungkol sa kaligtasan, iyon ang pupunta sa impyerno. Pero yung pong mga tao, mga kapatid ko na nagsisisi, kaya nga tama po ang sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, muli kong babalikan, paalala lang, kahit gaano kalaki at kasama ka, sabi ng Bible, lilinisin tayo ng Diyos, papuputin tayong tulad ng niebe. Hallelujah! Those who reject Christ choose to follow Satan. Tama naman po ito eh. Pagkatapos ng Diyos, wala na pong iba. Kapag ayaw mong sundin ang Diyos, sino na yung kasunod? Wala na pong iba. Dadalawa lamang po yan. Langit at impyerno, Diyos o Diablo ang pwede mong pagpilian. Yung iba nasasaktan kapag sinasabi mo yung salita. Katulad po nito, hindi po si pastor ang nagsasalita. Hindi po ako ang nagsasabi sa inyo patungkol po dito. Tayong lahat ay tinuturuan ng Panginoon. Ito po ang mabigat po dito. Ang babalikan ko lang, 4 po ito. Okay? Number 1, nagiging kaaway ng Diyos. Ay may kanta tayo, I am a friend of God. Kung sumusunod sa salita ng Diyos. Mapupunta tayo sa kaharian ng Diyos kung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ano ba sabi ng Matthew 7? Hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, 7:21 and 22, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay papasok, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, tayo mismo ang humahatol sa ating sarili dahil sa pagbabaliwala sa salita ng Diyos. Kaya paalalahanan ninyo yung inyong mga anak, paalalahanan ninyo ang inyong mga asawa, pahalalahanan ninyo ang inyong mga kaibigan, ang inyong kamag-anak. Yung pagbabaliwala sa salita ng Diyos is a form of rejection. Sunday service, nasaan ka? Iniimbita ka. Saan ka pumunta? Hindi ba rejection ang tawag doon? Inaaya kang mag-aral ng Biblia, hindi ba rejection yon? Ayaw mong pumunta? Makikinig tayo, dadalo ng prayer meeting, ayaw mong dumalo, hindi ba rejection yon? Lahat ng yun is a form of rejection. Inuna mo, hindi po kasi maiwasan, may lakad po kami. Araw ng linggo, meron kang espesyal na lakad. Bakit? Tanong na hirap na hindi masagot-sagot. Kaya ka bang dalhin sa langit ng barkada mo? Kaya ka bang dalhin sa langit ng mga kapamilya mo na ayaw sumamba? Kaya ka bang dalhin sa langit ng mga taong binibigyan mo ng panahon? Hindi ka makatanggi sa barkada. Barkada rin ang magpapahamak sa iyo, mga kapatid. Sagutin ninyo ako kung kaya kayong dalhin ng mga ito sa kalangitan, mga kapatid. Bakit hindi ka sumimba? Dumating po yung aking pinsan. Dumating po galing abroad yung kapatid ko. Hindi po ako makasimba. Wag aasikaso ako. Magluluto pa po ako. Pasensya na po. Maunawa naman ako ni Lord. Saan Biblia mo nakita yon? Anong talata yung maunawaan ka ni Lord? Ang sabi ng Biblia, unahin mo siya. Ang sabi ng Biblia, wag mong kalilimutan ang mga pagdalo. Pero anong ginagawa mo? Mukha kang may tamang amnesia. Puro pasensya, ikaw ay may amnesia.
Araw ng paglilingkod, dapat naroroon tayo sa bahay panambahan at dinadakila at pinapasalamatan ang Diyos na makapangyarihan. Dami mong katwiran, daming dahilan. Pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. At isang masakit na realidad, pagkatapos pag mamamatay, gusto sa kaharian ng Diyos. Hindi po mangyayari yon. Mga kapatid, ang sabi doon, babawian tayo ng kaharian kung ating tatalikuran ang kanyang banal na kasulatan na ipinamana po sa atin. Nag-aanyaya, maraming manggagawa ng Diyos, maraming Kristiyano ay nag-iimbita, pero ano ang ating ginagawa? Kapag may espesyal na okasyon, hallelujah, daig mo pang naroroon ang iyong debosyon. Ako po'y nakakakita ng ibang relihiyon. Ay ba'y grabe kasagrado ang kanilang pagbibigay ng dedikasyon sa kanilang pananampalataya. Kung naging tama ang Diyos na mga ito, mas lalong maganda. Ay tayo na mismong mga mananampalataya, mga born-again believer, mga Kristiyanong naturingan, pero tayo mismo ang lumalayo at nagtatakwil sa salita ng Panginoon. Okay, bigyan ko kayo ng sample. Araw ng pagsamba, iniimbita ka. Ano tawag doon? Tumanggi ka, pumunta ka sa kasalan, nakipaglibing ka sa patay. Hindi naman ikaw ang namatayan, kapitbahay, naandong ka pa, nangunguna ka pa. Hindi ko malaman kung anong motibo, pero ito pong masakit na realidad. Pagdating ng pagsamba, siya mismo nauunang wala sa bahay panambahan. Imbis na mga Kristiyano ay magpakita ng halimbawa na dapat unahin ang kaharian ng Panginoon Diyos, siya pa mismo ang late kung dumating sa bahay panambahan. At kung minsan pa, nauna pa ang outing bago pa ang pagpunta sa Panginoong Diyos. Malungkot na realidad, masakit pong katotohanan. Ano pong gagawin ko? Gusto nyo magbulahan tayo dito mga kapatid? Siyempre hindi naman ako papayag. Tinawag tayo ng Diyos sa ganitong klase ng larangan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Wala po akong magagawa. Hindi po natin pwedeng baligtarin ang salita ng Diyos. Hindi po natin pwede itong baluk-baluktutin para lang pabilibin kayo, para lang pasayahin ko kayo. Pasensyaan po tayo. Ako, ikaw, tinatamaan po dito mga kapatid. Hindi po ako nagpapatama. Ito po yung realidad. Ang sinasabi ko po, real talk tayo mga kapatid, real talk. Ay napag-usapan yung TikTok. Pagdating sa TikTok, gagaling sumayaw. Pagdating sa Panginoon, hindi malang makakembot. Pagdating sa Panginoon, hindi man lang makalundag. Pero pag nagti-TikTok, grabe ang katok. Wag po kayo magagalit po sa akin mga kapatid. Sinasabi ko lamang po yung katotohanan. Masakit man po ito. Open rebuke is better than secret love. If we know the truth shall set us free. Magpasalamat po tayo pagka ganito po ang aral. Tapos may mga pastor magtuturo, magbasa po kayo ng Bible. Siya nga mismo, di nagbabasa ng Bible. Binabasa niya, cellphone. Anong gagawin po natin doon? Paano susunod yung mga yan? Mismo yung pastor, di nagbabasa ng Bible. Ano binabasa? Facebook. Minsan tumawag ako, cellphone nang natawagan ko, nangangaral pala, nasa gitna ng pangangaral, cellphone, di nagring tuloy. Ay nako, wala po tayong perfecto, kaya nga po tayo nagtuturo dito, pare-pares po tayo nagtuturo po dito mga kapatid. Ito po para sa ating kapakanan. Gusto natin nakaharian ng Diyos, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Huwag po tayong mga tuwiran. Salita po ng Diyos lamang ang ating gabay. Wala na pong iba mga kapatid. Tapos galit na galit ka sa miyembro pagka walang dalang Bible. Yung pastor nga, walang dalang Bible. Miyembro pa kaya. Tapos bang nagkakaproblema, sila nagpapanalaginan. Maano ba yung isa, malakas kasi yung isa, marunong sumunod sa salita ng Diyos, di malakas siya. Kaya yung pagbabaliwala, nako, wag nating hintayin bawiin ng Diyos yung kaharian sa atin, wag nating pabayaan pang maging kaaway tayo, wag mo nang hintayin maging kaaway ng Diyos. Nako, mahirap kalaban ng Diyos. Mahirap kalaban ang Diyos, mga kapatid, maniwala po kayo. Pag hindi po tayo natutong makinig sa aral ng Diyos, kaaway tayo ng Diyos. Binanggit ko po ang mga talata. Hindi po ako, wag niyo po akong sisisihin, binibigyang buhay ko lang ang salita ng Panginoon. Kapag sinundan po natin ito, may mga punctuation mark pa ito, question mark, may tuldok. Pag sinabing tuldok,
Period. Wala nang kasunod. Oh. Pag sinabi ng Diyos, ikaw ay magiging kaaway ng Diyos, period. Period talaga yun. Hindi mo na pwedeng baguhin yun, mga kapatid. Ay, nako, ewan ko ba? Yung mga tao, minsan nagtatanong ako, bakit hindi kayo nakasamba? Pasensya na po, Pastor. Maunawa naman kami, Lord. Bakit? Ano ba nangyari? May dumating pong bisita. Ay, naku, pakialam ko dyan sa bisita mo. Mas concern ako sa kaluluwa mo. Tanungin, iharap mo sa akin yung bisita mo. Iharap mo sa akin, kakausapin ko. Kung madadala ka sa langit, tatanungin ko lang siya. Ay, nako. Wala po tayong magagawa. Ganito po ang binibigay sa atin ng Panginoon. Mas masarap naman magsama po tayo na tayo po'y nag-aaral ng katotohanan, mga kapatid. Hindi naman pupunta ang tao sa impyerno dahil siya'y makasalanan. Pupunta siya dahil binaliwala ang salita ng Diyos. Ay, bakit naman nasabi hindi dahil sa kasalanan? Natural yung mga makasalanan nakarinig, nagsisisi po yan. Pag narinig ang salita ng Diyos at nagsisi, natural, hindi na siya pupunta sa impyerno, mga kapatid. Kaya binabanggit po dito sa ating halimbawa, bakit yung masama hindi mapupunta sa impyerno? Ay, nagsisi nga. Ano ka ba? Ba't ka ba makulit? Pero yung ayaw magsisi, tapos ayaw na nga magsisi, nire-reject pa yung Diyos, ay doon siya papunta sa impyerno. Isipin mo, araw ng pananambahan, inaaya mo, pumunta sa outing, pumunta sa 100 Island. At namili ng islang kaligtasan. Umili ng isla, baka sakaling doon daw siya maligtas. Naku, hindi po totoo yan, mga kapatid. May mga sariling version kasi ng mundo eh. May sariling version pananaw yung mga tao para makaiwas sa realidad, makaiwas sa katotohanan, mga kapatid ko sa Panginoon. Maraming Kristiyano po nabubulag, sa totoo lang, maraming nabubulag ng sistema ng mundong ito. Kaya po sa umagang ito, mga kapatid, naku, wag po kayong sasama ang loob. Bible po ang itinuturo po natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Bible po yung atin pong itinuturo. Hindi po tayo nagtuturo ng iba, mga kapatid. Sinasabi ko lang, binibigyan ng buhay kung paano i-express ang salita ng Diyos para tayo po'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Magpasalamat na po tayo sa Panginoon Diyos. Bato-bato sa langit. Ang kaman, wag po kayong magagalit. Ito po ay isang paalala lamang. Mahal po tayo ng Panginoon Diyos. Uulitin ko. Ito, pahabol. Mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya nga po may aral na ganito para tayo paalalahanan. Bigyan natin ng pansin ang salita ng Panginoong Diyos. Dakilang Diyos, salamat pong muli ngayong araw ng Huwebes na kami pinagpalamot mayamang salita. Ito po isang paalala sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga aral nito na nagbibigay ng sigla sa aming buhay at nagpapala para manumpali kami sa orihinal na plano. Pakinggan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Upang maiwasan namin ang mga problema, salita mo lamang ang siyang magiging gabay ng aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami nagkukulang sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Patawarin mo kami, Panginoon, kung hindi namin ito binibigyan ng pansin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung ang aming mga pananaw sa buhay ay nananakaw ng dyablo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang patungkol sa iyong banal na salita. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ingatan mo ang iyong mga anak sa lugar na ito. Ingatan mo ang mga taong naririto. Ingatan mo at patnubayan ng iyong salita. Ito'y tanglaw ng aming buhay, landas sa matiwasay na pamumuhay. Sa iyo lamang ang papuri at karangalan at ingatan mo ang mga magulang magtatrabaho sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, maging bansang Pilipinas at ang mga kapatid po namin sa ibang dagat na nanonood at nakikinig. Maraming pong salamat, Panginoon. Patnubayan mo po sila at pagpalain sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin at papuri ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name. Amen and Amen. Tingin sa itaas ang tanging mong buwing gabay. Magandang umaga kay Brother Abed de la Rosa. Hallelujah. Ng Santo Niño to, taga Santo Niño. Abar pala o Santo Niño. Hindi ko alam, nakalimutan ko, magkausap kami kahapon. Salamat po sa iyong pagsubaybay. Ang ating pong kamag-anak dyan. Tingin sa itaas ang tanging mong buwing gabay. Patubayan
at gabayan po kayo ng Panginoon Diyos. Salita ng Diyos ang gawin natin tanglaw. Kung meron man tayong pakikinggan, pakinggan natin salita ng Diyos. Ang sabi doon, magandang balita. Kaya nga po tayo nag-iingat sa pangangaral dahil magandang balita lang dapat. Pagkapangit na balita at wala sa Biblia ang pinagsasabi, naku, delikado po yan. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, isang pinagpalang umaga at patnubayan kayo ng Diyos. Magkita-kita po tayo sa Lunes. Pasensya na po, wala tayong program bukas. Hallelujah. Nasa Kampo Krami po ako bukas ng umaga. Sa Lunes po, magkita-kita po tayo muli mga kapatid at abangan po natin na naman muli ang isang mainit at maapoy na salita ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan araw-araw. Magandang umaga kay Ate Shirley Arosena sa mga Iyublera po ng Santa Maria, Bulacan na nakita ko po kanina. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Kila Ate Leia Ramos. Hallelujah, glory kay Brother Israel Zapatero. Magandang umaga kay Nanay Dorina sa Escobar. Kay Ate Marites Diego, marami pong salamat sa Soto family. Ito, Sahara Bermudez. Para kay Sister Sahara Bermudez, araw-araw po tayong nagla-live mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas lamang po tayo mawawalan dahil may lakad po tayo. Purihin ang Panginoong Diyos. Mula Lunes hanggang Biyernes ang ating pong programang Tinig sa Itaas, na napapakinggan po natin araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes. Hallelujah, glory to God. Ingatan po kayo ng Panginoon Diyos. Huwag kakalimutan, salita ng Diyos. Ang public enemy number 1 ng Diyos, yung mga taong ayaw makinig sa aral ng Diyos. Magkita-kita po tayo sa linggo sa araw ng pananambahan. First Sunday po ang ating gawain. At may dalang pag-asa, buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Maraming salamat po kay Sister Elizabeth Malen, Dapat lang alalahanin, kay Sister Marites Kasuga ng Naik Cavite, yung mga kapatid po natin sa ibang bansa. Purihin po ang Panginoon sa mga sila Sister Eplita Hinton ng United Kingdom, ang pakinggan. at yung po mga taga Melbourne, Australia, taga Amerika sa Tennessee, USA. Hallelujah, maraming pong salamat sa inyo pong pagsubaybay sa mainit na salita ng Panginoon na patuloy na nagbibigay sa atin ng gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Pinagpala po ang araw na ito. God bless po. Ingatan kayo ng Panginoon Diyos. Tanggapin niyo po ang kanyang pag-iingat, ang banal na Espiritu. Samahan kayo in the mighty name of Jesus. Sa lahat ng mga may sakit, makinig po kayong mabuti. Sa inyong pakikinig, makakasumpong po kayo ng kagalingan in the name of Jesus. In the name of Jesus. O lahat na may sakit, makinig po kayo. Salita ng Diyos. Tandaan po ninyo, salita lang ng Diyos. Tayo ay kanyang mahal. Hindi natin kinakailangan makipag-wrestling pa. Salita ng Diyos, pakinig po kayo. Tingin sa itaas, pagtapos O lahat ng may problema, salita ng Diyos. Maraming solusyon sa salita ng Diyos. ang buhay sa Hallelujah, glory to God. Magkita-kita po tayo sa araw ng linggo sa ating mga bahay panambahan sa Mandako ng Pilipinas at ng buong mundo. tinig na mula sa Diyos. Good morning kay Sister Lydia Luner ng United Kingdom. Yung mga kapatid po natin sa ibang bansa, kay Edelina Rosena na nasa Taiwan, Pakinggan Rosemary Bakilar ng Kuwait. sa puso. Hallelujah. At yung po mga taga Davao City at taga Cabuyao, Laguna na nanonood po sa atin sa Zambales, sa Isabela. Marami pong salamat kay Anid Buenang na Santa Cruz, Zambales. Maraming salamat. Kay Kagawa Dani Garcia ng Barangay Parumanga, magandang umaga. God bless po sa inyo pong lahat dyan. Patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Magkita-kita po tayo sa araw ng pananambahan at makinig ng salita ng Diyos. Yung mga matitigas ang ulo, wala na po tayong magagawa dyan. Maghintay na lang ng kahatulan. Sa itaas, Ako po'y naniniwala sa biyaya, pero yung biyaya po ay natatapon pag ayaw pakinggan. ang buhay sa puso mo magpakailanman.
Ulitin ko po, sa Lunes po tayo magkikita-kita. Abangan po ninyo isa na naman kapanapanabik na pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa ating programang Tinig sa Itaas. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Alam na po mga kapatid sa Panginoon at patnubayan kayo ng Diyos, ingatan sa lahat ng gawain, balutan ng banal na dugo ng ating Panginoon at inuutusan natin ang kanyang mga libu-libong anghel na kayo ay samahan sa inyong hanap buhay, sa inyong mga lakad, sa inyong mga trabaho, saan man kayo pumunta. Gabay ninyo patnubay ay salita ng Diyos. Sa itaas ang tanging mong gawin. Paalam na po mga kapatid sa Panginoon. Isa na namang masayang araw ng Huwebes ang ating pong natanggap mula sa banal na salita ng Diyos na makapangyarihan. God is the same yesterday, today, and forever. God bless mga kapatid. God bless.